Alam mo dito, Sandra, sa Good Morning Boss, talagang kinikilala natin yung magagaling, mahuhusay at talentadong mga kababaihan dahil sunod-sunod nating kinikilala sila. Meron tayong mga na-interview na lawyer, architect, doktor. So ngayong umaga naman, in celebration pa rin of Women's Month, meron tayong makakasama at napakapalad natin dahil alam mo ba siya ang pinakaunang babaeng itinalaga bilang administrator ng Overseas Workers Welfare Administration at ginawaran din po bilang Outstanding Kapampangan for Public Service. At syempre, para kilalanin po natin siya, makakasama po natin this morning, let us all welcome our very special guest, Ms. Carmelita Dimzon, OWA Administrator. Good morning. Good morning, Diane and Sandro. Magandang umaga po. Ma'am, siguro simulan po natin na pag-usapan po muna natin yung organisasyon kung saan po kayo nanggagaling, ang OWA po. Ano po ba yung pinakatungkulin po ng OWA? Ang OWA, Overseas Workers Welfare Administration, ay ang government agency na nangangalaga sa kapakanan ng ating mga OFWs. Ito ang premier na tinatawag nilang welfare agency para sa mga OFWs. So ano na po yung mga assistance na ibinibigay natin mga OFWs? Malawak yung ating mga programa para sa ating mga OFWs, pati na rin yung mga pamilya nila, magmula pa sa aalis sila sa bansa hanggang makarating sila dun sa pinagtatrabahuhan nila hanggang makabalik sila dito. Kaya meron tayong pre-employment or pre-departure, on-site services at yung return or reintegration services na binibigay natin sa kanila. Ito naman ang gusto ko matanong kasi alam naman natin na globally kilala talaga ang Pilipino sa kakaibang serbisyong na ihahatid nila at naibibigay nila. Pero which makes us, kumbaga, marami talagang OFW ang galing sa ating bansa. Pero gaano po ba karami talaga ang mga OFW na inaalagaan nga po ng OWA? Sa bilang or estimate ng ating Commission on Filipinos Overseas, mga 4.5 million ang ating temporary or circular migrants na tinatawag nila. Nang ibig sabihin, may kontrata sila, magsuserve sila for a definite period, kunwari 2 years, babalik sila dito sa atin at babalik na naman sila. Kaya tinatala yan mga 4.5 million. Alright, ito naman po, Ms. Alam natin na meron tayong mga ibang nakaharap na problema ng ating bansa tulad na lang ng conflict with Taiwan, Hong Kong and China, etc. Ano po para sa inyo bilang administrator ng OWA, anong ginagawa nating aksyon o tulong dun sa mga kapatid nating OFWs? Ina-advise natin sila na itong mga issues na ito, this could be political issues, na hindi sila dapat magpa-apekto at tuloy pa rin sila sa paggawa ng trabaho nila. Dapat hindi sila sumasali sa mga rallies, hindi sila sumasali sa mga demonstration na ginaganap dun sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Kaya trabaho lang kayo at pakita ninyo sa inyong mga employer na kayo pa rin ang pinakamagaling na worker. Yung sa safety naman po nila, may ginagawa rin po ang OWA tungkol dito? Safety, yes, of course, kasi katulad namin, ang OWA, welfare yan. So lahat ng aspeto ng pangangalaga natin sa ating mga OFWs, ginagawa natin yan. Ito mama, siguro ang pag-usapan naman po natin ang inyong tungkulin nga po sa OWA. Ano naman po siguro yung feeling nyo bilang first female nga na administrator po ng OWA? Alam mo, Sandro, hindi ko na-realize, until recently, ako pala yung unang babae na namuno sa OWA, Siyempre, ang challenge talaga napakalaki, lalong-lalo na maraming babae ngayon ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kung titingnan mo yung percentage ng women workers, makikita mo na nakakalamang ngayon ng mga kababaihan. Kaya dapat yung ating serbisyo ay dapat nakafocus din doon. Meron tayong mga gender-sensitive programs, at marami sa mga kababaihan natin na sa mga vulnerable occupations. Kaya yung challenge natin doon na kailangan magsilbi tayo, hindi lang ginagamit natin yung ating isip, kundi pati yung ating puso. Kaya sabi ko nga, we have to serve with the heart. Siyempre, on the lighter side, gusto natin malaman, konting background about po sa inyo. Bago po kayo naging administrator ng OWA, siguro kwentuhan niyo po kami sa naging background, kung saan po kayo una nagtrabaho, kung paano po yung naging buhay niyo bago po kayo umupo bilang administrator. Oo, Diane, pagka-graduate ko sa college, ako nagturo sa University of Santo Tomas, hanggang nakapasok ako sa Department of Labor, sa Institute of Labor, na noon ay na-create sa pamamagitan ni Mr. Blas Ople. Pagkatapos noon, nalipat ako sa Philippine Overseas Employment Administration na kung saan ako nagsilbi for 26 years.
ako'y naging deputy administrator at after nung stint kong yan, ako ay na-appoint bilang administrator ng OWA. Kaya all in all, naka 37 years na ako sa public service. 37 years sa public service, pero para sa inyo, ano pa rin po yung pinaka-fulfilling na maiko-consider nyo? Dito sa OWA kasi yung ating serbisyo ay diretso sa mga OFWs, no? So pag ikaw ay nakatulong sa isang worker o isang family member, mafe-feel mo na yung tulong mo sa kanila ay diretso sa kanila. Wala na bang ibang mga intermediary, no? Kundi sa kanila talaga. At pag nakita mo na sila ay nasisiyahan doon sa pagsisilbi mo at pagbigay mo ng tulong, yun na ang fulfillment na natatanggap mo. Ma'am, this passion for service that you've had, where did this come from? Kumbaga, bata pa lang po ba kayo ay talagang habol niyo na talaga ang tumulong sa ating kapwa? Kasi nakikita po gaano kayo ka-dedicated at kung gaano nga kayo katagal na ginagawa ito. So, where did this all come from po? Unang-una, yung by profession, guro talaga ako, no? So, gusto ko talaga yung makatulong, makapag-educate, kumbaga, empower ng mga tao. Ngayon, dito naman sa OWA, ang trabaho talaga ay tulong, no? Kung may namaltrato, kung may gustong umuwi, kung sinong gustong magpa-advise, magpa-counsel. So, parang yun ay siguro galing na rin doon sa aking pinanggalingan yung aking pamilya. Maano din sila sa pagbigay sa amin ng ganong edukasyon na kailangan tumulong sa kapwa. Sa 37 years, ano po sa tingin niyo yung pinaka-challenging na nangyari po sa buhay ninyo? Pinaka-challenging na trabaho namin siguro dito sa OWA dahil gusto namin na yung mga programa at serbisyo na pinapatupad natin ay responsive doon sa pangangailangan ng ating mga miyembro, pati na rin yung kanilang pamilya. Kung paano natin i-improve yan. No? Constantly, tinitingnan natin kung paano pa mapalawak. At isa rin sa nakikita naming challenge dyan, yung napakarami mong gustong gawin pero kukunti lang yung oras mo. Yes. Sa dami nga nang nabanggit natin kanina, sa dami ng mga OFWs na ating kailangan tulungan, parang kulang yung oras at kulang din yung mga tao na kailangan tutulong din naman. Yes. Ma'am, ito nabalitaan din po namin na kumbaga mataas po yung trust rating na nakuha niyo na 37% mula po sa survey ng Social Weather Station. Ano naman po yung feeling kumbaga na nakikita niyo na yung trabaho at paghihirap niyo ay na-appreciate ng sambayanan through these types of surveys? Yes, Sandra, actually yung survey ng SWS ay sa agency yon. Okay. Gumawa sila ng survey kung sino ang nakikita ng mga Filipinos abroad na pinakamatulungin na government agency, no? So, napili nila na ang OWA ay may 37% rating na nakita namin na napakalaki naman noon, no? Kaya kami siyempre sa OWA ay natutuwa at nakita rin na nagbubunga din naman yung ating pagsisikap na makapagsilbi sa ating mga OFW. At ina-acknowledge naman namin na ito ay isang collective effort na ginagawa. At syempre, sa tulong na din ng ating kalihim ng paggawa na siya yung chairman ng ating Board of Justice, si Secretary Rosalinda Baldos. At ito naman, Sandro, ang dami nating narinig na achievements, di ba? So ito naman, isa pang achievement na nakuha ni Ms. Dimson, itong Outstanding Kapampangan for Public Service. So congratulations. Siguro kwentuhan niyo po kami tungkol po saan ito. Ang province of Pampanga kasi, kung saan ako galing Kapampangan ako, ay nagko-conduct ng annual search ng mga Most Outstanding Kapampangan Awards. So it is MOCA. Noong 2013, ako'y pinalad na mahirang na Outstanding Kapampangan for Public Service. Dahil na-recognize ng mga, siguro, yung mga committees na nakita nila kung paano tayo nakakatulong sa ating mga OFWs, pati na rin yung mga nanggagaling ng Region 3, ng Pampanga. So nakikita nila kung gaano tayo nagsisilbi at naman nakukuha nilang feedback. Kaya siguro binigay sa akin yung
yung award na yon. Yes. Ma'am, we see naman na kumbaga talagang napaka-hardworking nyo at very busy po kayo talaga sa lahat. And especially the awards speak for themselves with regards to your work ethic po. Pero how do you find time to balance syempre your work, your playtime, and your family time? Syempre, these are things na kumbaga mahirap talaga natin i-balance lalo na nakikita natin kung gaano kayo ka-hardworking. So, what is your secret po? Unang-una, Sandro, siguro, I don't know if it is fortunately, no? Wala akong pamilya, no? I have decided to dedicate my time sa pagtatrabaho. Ang aking pamilya ay yung aking parents, aking mga kapatid, mga nephews, nieces. Ang sa akin kasi, kung kailangan mong tapusin ang trabaho, tatapusin mo. Ngayon, pag alis ko sa opisina, kung minsan nasa bahay ako, nagtatrabaho pa rin ako dahil kailangan kang may ibit na deadline para sa kinabukasan, meron ka na yung sasubmit. Pero, I try talaga na kung maaari, kakalimutan ko ang trabaho dahil mahirap din na na-internalize mo yung problema ng mga OFW. So, pagdating ko sa bahay, nanonood ako ng TV, minsan yung mga comedy shows. Pang-unwind po. Oo, pang-relax. Pang-relax, yung mga pang-showbiz. Kung minsan nagpupunta ako sa spa. Wow! Oo, para yun lang, pang-relax yun lang. At syempre, yung we go to dinner para yun nga, makapagkwentuhan over meals na ganun. So, yun lang. But other than that, wala akong mga iba pang activities. Siguro nung bata-bata pa ako marami. But now talagang homebody na ako talaga. Pero syempre ngayon, alam naman po natin, sineselebrate natin yung Women's Month at isa po kayo sa talagang napakagandang example o ehemplo sa ating mga kababaihan. Siguro, ano po yung mensahe nyo para sa kanila na nag-a-aspire maging katulad po ninyo? Wow, thank you naman, Dayan. Ang sa akin namang, siguro for leaders, no, kahit babae o lalaki, kailangan ka lang mag-lead by example. Na pag gusto mo yung mga employees mo na kailangan maaga sila sa opisina, kailangan ikaw ay maaga rin. Kailangan ikaw din ang umaari nga, ikaw ang pinakahuling aalis ng opisina dahil nakikita nila na ikaw ay nagtatrabaho talaga, no? At syempre yung sense of public service at public accountability. Dapat parating nasa isip ng isang leader yon. Alright, sana po talaga magsilbi kayong inspirasyon sa lahat ng kababaihan, lalo na ngayon na Women's Month na ating sineselebrate. So mabuhay po kayo. Thank you so much for joining us this morning. That was OWA Administrator Carmelita Dimzon. Thank you po, Ma'am. And I'm sure you are really an inspiration, not just to women, but to everyone po. Thank you. Maraming salamat, Sandro, Dayan. Magandang umaga. And they say good morning.